Ito lang ang gusto ko. Sabi ni Casper at ibinaba ang tawag, saka ibinaba ang telepono. Binabaan mo siya? Oo, hindi ko dapat ipaalam sa kanya na desperado ako mapalaya si Tyrone. Kung hindi, hindi siya makikinig, sabi ni Casper. Sa tingin mo tatawag siya ulit? Biglang tumunog ang phone ni Casper. Tapos sabi niya kay Eliza, tumatawag na siya. Ako na mismo magdadala ng dokumento sa bahay mo. Sabi ni Michael, isama mo na rin si Tyrone. Sabi ni Casper at binaba ang tawag. Wow, sana talaga mapalabas niya si Tyrone. Sabi ni Eliza. Malamang palalabasin niya. Samantala nagkaroon ng meeting na nagaganap sa underworld na pinamumunuan ni Ismael dahil nawala ang memorya ni Tyrone at naalala lamang ang kanyang sarili bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill at hindi bilang ang Diyos ng underworld. Si Ismael ang pumalit at siya ay lihim at madiskarting. Nagsusumikap kung paano makuha si Tyrone upang mabawi ang kanyang memorya. Dahil kung hindi na niya mababawi ang kanyang alaala, imposibleng mabawi niya ang kanyang posisyon. Tulad ng isang bagyo, mahigit sa 2,000 lalaki na may mabibigat na armas ang umalis sa secret underworld na itinayo sa ilalim ng lupa ng North Hill. Pumunta sila sa kulungan kung nasaan si Tyrone Aliman at nakipag-away sa mga pulis. Siyempre, napakaraming tao ang namatay pero nagawa nilang mailabas si Tyrone. Pagkatapos nito ay dinala nila si Tyrone sa underworld. Kagad na kumalat ang balita sa buong North Hill na may isang terorista na sumalakay sa kulungan na tumulong kay Tyrone Aliman at nagpalaya sa kanya. Nagsimulang mag-isip-isip ang ilang media na maaring si Tyrone ang isang sponsor sa terorista at malamang na sila ay dumating upang iligtas siya sa kanyang utos. Maraming mga nagpapalagay ang nagsimulang lumipad sa kaliwat kanan ng media at si Tyrone Aliman ang naging number 1 nagtatrend sa lokal na Twitter ng North Hill. Tahimik pa rin nakaupo sina Casper at Eliza sa silid na naghihintay kay Michael. Wala silang idea sa mainit na balitang kumakalat sa lungsod. Bumukas ang pinto at pumasok si Michael na may dalang mga dokumento. Nagulat siya nang makita si Eliza. Eliza, anong ginagawa mo sa bahay ng ex mo? Ano pakialam mo? Galit na tanong ni Eliza. Sino nagbigay sa mga taong ito ng karapatan na tanungin siya? Ibinaba ni Michael ang mga dokumento sa kanyang kamay sa mesa at sinabi kay Casper, pirmahan mo ito ngayon at tatawag ako para palayain si Tyrone. Siyempre, pinlano ni Michael na gawin ito ngunit nagplano rin na itakda muli si Tyrone para aristuhin. Ito ay maaaring mabulok si Tyrone sa kulungan o maban sa North Hill, ngunit ayaw niyang patuloy na malayong naglalakad si Tyrone sa North Hill. Kahit na anong pilit niyang makita to, banta siya sa kanya. Hindi, tumawag ka na muna at palayain si Tyrone, gate ni Casper. Wala ka man lang bang tiwala sa akin? Pero alam mo kahit hindi mo pirmahan ang dokumentong ito, nasa akin ang kumpanya ni Tyrone at ako na ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, sabi ni Michael. Meron man nawala ang 3 pamilya ng mega company, ako pa rin ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Ganun ba? Isang marangal at matigas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Michael at lahat ng tao sa silid ay napatingin sa pintuan at nakita si Tyrone Aliman. Hindi tulad ng kung paano siya mukhang magulo sa kulungan. Siya ngayon ay mukhang malinis, gwapo at bihis sa kanyang limited edition na pinasadyang suit. Si Eliza ay may labis na kaligayahan na nanatili sa kanya kaya siya ay tumayo kaagad at sumugod sa kanya upang yakapin siya. Tyrone, niyakap siya nito ng mahigpit. Niyakap siya ng mahigpit ni Tyrone at sinabing, Eliza, salamat. Muntik na siyang halikan ni Eliza pero nag-iingat siya. Masyadong mapang-akit ang kanyang pink na labi. Gayunpaman, hinalikan niya ang malambot nitong pisngi. Kita ang takot sa buong mukha ni Michael. Paano nakalabas si Tyrone sa kulungan? Naglakad si Tyrone papunta kay Casper at nakipagkamay sa kanya. Salamat sa pagiging mabait sa akin sa kulungan. Ang buhay ay tungkol sa kabaitan at pagmamahal. Tugon ni Casper at nakipagkamay pabalik sa kanya. Siya ang dating asawa ni Eliza, sabi ni Michael. Nagbagong mukha ni Tyrone at tumingin kay Eliza. Totoo ba yon? Oo, pero sabi ko sa'yo, bago ako pumunta dito, wala na akong kinalaman sa kanya. Pumunta lang ako dito dahil kailangan ko ng tulong niya, sabi ni Eliza.
Bakit ang bastardong Michael na ito ay sinusubukang gumawa ng gulo para sa kanya? Napaisip si Eliza. Sa totoo lang, nakita ko silang naghahalikan, sabi ni Michael. Dahek, bulalas ni Casper. Tyrone, huwag kang maniwala sa kanya, sabi ni Eliza. Umaasang hindi maniniwala si Tyrone kay Michael. Lalong tumigas ang mukha ni Tyrone. Naglakad to palapit kay Eliza, tinawakan ng kamay nito. Marahang hinila to sa dibdib at tinalikan ng marahan sa labi nito. Nabigla si Eliza, pero ipinagpatuloy niya ang paghalik nito sa kabila ng presensya ng dalawa pang lalaki. Sa kwarto, nahihiya si Eliza nung una, ngunit nawala sa kanyang magandang halik at tumugon. Napaiwas ang tingin si Casper. Habang galit na nakatingin si Michael, naikuyom niya ng mariin ang kanyang kamao at biglang sumigaw. Ang lakas ng loob mong halikan ng babae ko, Tyrone. Dahan-dahang humiwalay si Tyrone sa halik at sinabi kay Michael, babae mo? Siya ang babae ko at kung hindi mo alam ay malapit na kaming ikasal. Ako ang pinakamakapangyarihang lalaki ngayon sa North Hill at pinapayuhan kitang umatras at baka mapatay kita. Seryoso ako. Maaring magpinsan tayo pero hindi na ako mag-iisip na patayin ka. Kung patuloy kang humahad lang. Galit na babala ni Michael. Siya nga pala, meron kang asawa na may 6 na anak pero naglakas loob kang humalik sa ibang babae. Gaano ka kawalang hiya? Tanong ni Michael. Pinakamakapangyarihang tao, mukha mo, sabi ni Tyrone na nakatingin sa kanya ng may pag-aalipusta. Enjoy the position while it lasts. Kukunin ko ulit ang kumpanya ko sa'yo kapag handa na ako. Akala mo ba talagang tanga ako na ibibigay ko sa'yo ang kumpanya ko? Anong ibig mo sabihin? Nataranta si Michael. Maiintindihan mo sa hinaharap. For now, enjoy the vainglory. Sumenya si Tyrone kay Eliza na umalis na sila pagkatapos ay naglakad na silang dalawa papunta sa sasakyan. Casper, ayaw mo na ba kay Eliza? Bakit parang hindi ka nagsiselos nung nakikitang hinahalikan ng bastardong yun si Eliza? Tanong ni Michael kay Casper. Muntik na siyang mabaliw. Hindi ako nakakaramdam ng selos. Sa totoo lang, masama sa pakaramdam ko kapag nakikita kong babaeng magiging akin na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Pinagtaksilan ko siya at winasak ang puso niya. Loyal siya pero pinagtaksilan ko siya. Hindi niya deserve na lalaking katulad ko. Umupo si Casper at pinagkrus ang kanyang mga paa na may malungkot na tingin. So, wala kang gagawin para bumalik siya? Tanong ni Michael. Wala naman, pinalayas ko na si Luz. Gusto kong gamitin ang natitirang bahagi ng buhay ko para bumawi sa sakit na naidulot ko kay Eliza noon. Malungkot na sabi ni Casper. Nang maalala niya kung paano siya nahuli ni Eliza at ni Luz sa kwarto ng hotel, maraming taon nang nakakalipas. Nakaramdam siya na matinding kirot sa kanyang puso at labis niyang pinagsisisihan ito. Well, mabuti naman na tumatras ka na. Ibig sabihin, si Tyrone lang ang taong kailangan kong tanggalin sa buhay ni Eliza. Pero hayaan mo kong balaan ka, Casper. Huwag mo subukang humarang sa daan ko. Akin si Eliza kapag simula pa nung bata siya at magiging akin siya magpakailanman. Maraming babae sa North Hill pero ang nag-iisang babaeng gustong-gusto ng puso ko. Ang babaeng mahal na mahal ng puso ko ay si Eliza at makukuha ko siya. Gagawin ko siyang akin sa gusto niya o hindi. Sabi ni Michael at tinintay kung may sasabihin si Casper pero hindi man lang nakikinig si Casper sa kanya. Ini-imagine niya lang kung gaano kaganda ang buhay nila ni Eliza kung hindi niya ito pinagtaksilan. Ang pagsira sa kasal nila ni Eliza ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin niya at pagsisisihan niya ito magpakailanman. Nang makita ni Michael na hindi siya nakikinig, idinagdag niya. Tandaan mo nang mabuti ang mga babala ko. Saka siya sumugod palabas. Nang makapasok sina Tyrone at Eliza sa kanyang sasakyan, tinanong siya ni Eliza, paano ka nakatakas sa kulungan? Ang isang makapangyarihang tao ay hindi lamang isang taong pinakamayamang tao. Ang isang makapangyarihang tao ay ang pinakamisteryosong tao. Iniisip ni Michael na siya ay makapangyarihan dahil siya ang nagmamay-ari ng aking kumpanya. Hindi ganoon ang kapangyarihan. Kailangan mo magkaroon ng kapangyarihan dahil sa iyong impluwensya. Ang pagiging isang makapangyarihang tao ay hindi tulad ng isang posisyon na maaring mamana. Ang kapangyarihan ay hindi isang trono. Ito ay isang puwersa, sabi ni Tyrone. Hindi man maintindihan ni Eliza ang lahat ng sinabi ngayon ni Tyrone, ngunit naisip niya na magkakaroon to ng katuturan sa hinaharap. Hinalikan mo ko? Oo, at wala naman ako naramdamang mali tungkol dito. May asawa ka,
Hindi ko siya mahal. Sa wakas ay sinabi ni Tyrone kung anong handang marinig ni Eliza. Natuwa si Eliza sa narinig. Kaya kahit nawalan ng alaala si Tyrone, hindi pa rin niya mahal si Marcela. Napaka-sweet naman ito, naisip ni Eliza. Gumaan ang pakaramdam ni Eliza nang makitang nasa labas na si Tyrone. Tumawag si Jane sa kanya at sinabing, nakikita kong pumasok ka na sa sasakyan ni Tyrone. Uuwi na ako. Okay, pasensya ka na. No, no, no. Just enjoy yourself. Ibibigay ko sa yung tungkol sa trending na balita na bumabalot sa pagpapalabas ni Tyrone pag uwi mo. Talaga, excited na ako. Sabi ni Eliza at binabana ni Jane ang tawag. Huminto si Tyrone sa isang bahay sa Y Street at lumabas silang dalawa. Kanino ang bahay na to? Tanong ni Eliza. Hindi pa siya nakapunta dito. Isa sa mga bahay ko to, sagot ni Tyrone. Isa sa mga bahay niya? Paano niya nalaman na may mga bahay siya sa ibang lugar? Hindi naman siguro itinago ni Marcela yon sa kanya. Para makasigurado, tanong ni Eliza. Nabawi mo na ba ang mga alaala mo? May mga ininject sa akin na maaring makatulong sa pagbawi ng aking memorya. Ngunit sinabi sa akin na tatagal ito ng ilang araw. Bago to magsimulang gumana. Talagang umaasa ako na gagana to, sabi ni Tyrone. Nabigyan ba siya ng injection sa loob ng kulungan? Gustong itanong ni Eliza pero nag-ingat din siya. Kung magtatanong siya ng masyadong maraming tanong, maaaring hindi siya komportable sa paligid niya. Biglang lumingon si Tyrone sa kanya. Kailangang ipangako mo sa akin ng isang bagay. Oo naman. Please, huwag mong babanggitin ang asawa ko kapag magkasama tayo. Kaya mo ba yon? Tanong niya. Walang problema. Pumayag naman si Eliza at ngumiti siya. Ang harsh ko ba? Tanong niya habang naglalakad silang dalawa papasok ng bahay. Hindi naman. Gusto kita sa totoo lang. Sabi ni Eliza at pinatong ni Tyrone ang kamay niya sa dibdib niya. Huminto ito tumingin sa kanya ng may cute na ngiti. Bakit mo ko binibigyan ng pamatay na tingin? Ang pinakamagandang babae sa mundo ang nagsabi sa akin na mahal niya ako. Ngayon parang mamamatay na ako. Biro ni Tyrone at mapaglarong tinampan ni Eliza ang balikat niya at nahihiyang tumawa. Pumasok sila sa loob ng bahay at mukhang magandang disenyo at malaki ang sala. Dinala siya nito sa isang pinto na yon at lumabas sila sa iloob ng elevator. Umakyat sila gamit ang elevator pagkatapos ay nakarating sila sa isang backyard. Ito ay isang likod bahay na angkop sa huling palapag ng bahay. Mula sa likod bahay, makikitang maraming bahay sa North Hill. Si Tyrone at Eliza ay nakatayo sa tabi ng balkonahe at nagpahinga sa salamin na humihiwalay sa likod bahay. Kung wala ang salamin, baka mahulog sila nang hindi sinasadya. Ang ganda naman dito, sabi ni Eliza at ngumiti si Tyrone. Oo naman, at tahimik. Ang sarap sa pakaramdam na nasa isang lugar ang pinapangarap ng puso mo. Ngumiti si Eliza. Tapos tumingin siya sa blue swimming pool. Gusto mo bang lumangoy? Ngumiti si Tyrone na tumakbang papalayo sa kanya. Look at me. Matalim ang tingin ni Eliza sa kanya at pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang itim na suit at marahan tong sinabit. Naiwan sa kanyang jacket at ang kanyang puting t-shirt. Dahan-dahan niyang tinanggal ang botones. Hinila ito at marahang isinabit. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-unbutton ang kanyang damit. Dahan-dahang lumabas ang kanyang dibdib at pagkatapos ay ang kanyang abs. Tinanggal niya ang botones sa kanyang mga braso at tuluyang hinubad ang kanyang shirt. Nag-form ng O-shape ang bibig ni Eliza. Natulala siya nang makita siyang muli sa ganitong paraan. Naninikip ang kanyang katawan at nagsimulang tumibok ang kanyang puso sa posibleng mangyari dito. Gayunpaman, dahan-dahang dumapong kamay ni Tyrone sa kanyang sinturon habang ikinulong nito ang kanyang mukha sa kanya. Pwede ka nang tumigil sa pagtingin sa mukha ko. Nung iiwas na sana ng tingin si Eliza, sabi ni Tyrone. Makakatingin ka na sa bewang ko. Halos tumilapon ang puso ni Eliza. Sumunod siya tinuon ng tingin sa pantalon nito. Pinagmasdan niya ang pagtanggal nito ng sinturon at dahan-dahan tong tinanggal sa pantalon. Saka isinabit, minuksan niya ang zipper ng pantalon at hinayaang mahulog to ng dahan-dahan. Hanggang sa umabot sa lupa. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang dalawang paa sa pantalon at naiwan lamang ang isang masikip na puting boxer na naglabas ng hugis ng kanyang mahabang sandata. Yumuko siya at kinuha ang pantalon niya saka sinabit din. Gustong ilayo ni Eliza ang mukha niya sa puting pantalon niya pero hindi siya nangahas. Gustong gusto niya talaga ang kanyang nakikita at ang isang bahagi niya na seryosong nagnanasa sa kanya.
ay taimtim na nagnanais ng kanyang pantalon ay biglang mawala sa kanyang bewang upang makita niyang kanyang tinatago doon. Gusto niya itong makitang nakahubad. Tumalikod sa kanya si Tyrone at ngayon ay nakaharap sa swimming pool. Sumisid siya sa kailaliman hanggang sa hindi na makitang bakas niya. Pagkaraan ng 3 segundo, nag-alala si Eliza at saka sinabing, "Hoy Tyrone, magpakita ka." Nang hindi nagpakita si Tyrone, makalipas ang 2 segundo, lalo siyang nag-alala at sumigaw, "Tyrone, umahon ka!" Gayunpaman wala siyang nakuhang tugon. Dapat ba siyang sumisid sa pool para hanapin siya? Nalunod kaya niya ang sarili niya? Bakit niya gagawin yon? Tyrone! 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 Paulit-ulit siyang sumigaw ngunit walang sumasagot. Lumipas ang 10 segundo at nag-alala na siya ngayon. Habang iniisip niyang tanggalin ang kanyang damit at sumisid sa pool, may nakita siyang katawan na lumulutang sa pool. Nakapikit ang mga mata at matigas ang katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya sa pag-iisip na baka patay na siya. "Tyrone! Tyrone!" Takot na tawag niya at tumalon sa loob ng pool. Lumangoy siya patungo sa katawan nito at nang mahawakan niya ito, lumingon ito sa kanya at binalik ang katawan nito sa ilalim ng pool. Niyakap siya ni Tyrone ng mahigpit at bumulong sa tenga. "I'm sorry kung natakot ka. It's a prank." Nakahinga ng maluwag si Eliza. Idiniin ni Tyrone ang katawan nito sa kanya at saka nilagay ang hintuturo nito sa bibig niya. "Nakakaakit ang mga labi mo. Gusto kitang halikan habang buhay." Kinagat ni Eliza ang ibabang labi habang tinitignan ang facial features nito. Mula sa maganda nitong asul na mata hanggang sa mahaba nitong ilong at sa pink firm na labi nito. Dahan-dahang pinasubo ni Tyrone ang daliri niya sa loob ng bibig ni Eliza at nagutos, "Sipsipin mo ito." Nag-alinlangan si Eliza noong una dahil nahihiya siya. Ngunit hindi nagtagal ay ginagawa niya. "Bakit hindi ka magubad para hindi ka nilalamig?" tanong ni Tyrone. "Kaya mo bang gawin yon para sa akin?" tanong ni Eliza at tumango naman si Tyrone. Lumangoy siya palabas ng pool at tinulungan siyang tumayo mula sa pool. Basang-basa si Eliza sa isang basang damit na lalo nagpa-sexy sa kanyang harapan. Dahan-dahang tumutulong tubig sa kanyang buhok at kinikilig siya. Marahan niyang tinanggal ang blouse niya at naiwan ang bra niya. "Pwede ba? Huwag kang magdalawang isip na gawin ang anumang gusto mong gawin sa akin," sabi ni Eliza. "Ibig sabihin, binibigyan mo ko ng permiso na sambahin ang katawan mo?" tanong ni Tyrone at nilagay ang 2 kamay sa likod niya. Nahihiyang ibinaba ni Eliza ang ulo at nagawang magtanong. Hindi mo ba gusto? It's the most beautiful thing I have seen in the universe," sabi ni Tyrone. "Pwede na bang gawin natin?" "Eliza, please, sumagot ka." Pakiusap ni Tyrone nang makitang tahimik siya. Doon lang napagtanto ni Eliza na hindi pala niya binigkas ang salitang oo. Sabi niya sa isip niya. Pumikit-pikit siya at binuksan ang mata at sinabing, "Sana tayo talaga ang magkasama. Pwede tayo magtali kahit kailan natin gusto nang hindi nakokonsensya." Napaluha si Eliza nang maisip niya ang napakaraming balakid na pumapalibot sa kanila. "Huwag kang mag-alala sa mga iyon. Itago mo lang ang puso mo sa akin at magsaya tayo." Nilinis ni Tyrone ang mga luha sa kanyang muka. "I know you told me not to mention your wife, but I want to ask, dahil hindi mo naman mahal ang asawa mo, bakit hindi mo siya hiwalayan?" "Kaya kong gawin yon para sa'yo," tugon ni Tyrone. "Paano kung hindi siya pumirma sa divorce papers?" tanong ni Eliza. Nag-isip si Tyrone sa katahimikan at sinabing, tungkol sa kanyang mga anak. Naisip ni Tyrone kung gaano hindi patas na hiwalayan isang babae na meron ng 6 na anak at sa kanya pa. Akin ang mga batang yun at hindi sa kanya. Inalis niya ang memorya ng mga bata tulad ng ginawa niyang pagkawala ng memorya mo. Malungkot na sabi ni Eliza. Nagulat si Tyrone. "Ibig mong sabihin sa iyong mga batang yon?" "Oo, sa akin sila. Ikaw yung lalaki na katali ko ilang taon nang nakalipas. Ikaw yung tinutukoy ko na galing sa pamilya Aliman. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin kasi nawalang memorya mo," sabi ni Eliza na may malungkot na mukha. Tumingin si Tyrone sa kanya ng blanco at sinabing, "May patunay ka ba?" Kakaiba kay Tyrone na may ibang babaeng magnanakaw ng mga anak ng iba at pawalain ang kanilang memorya. "Nakakalungkot dahil wala akong pruweba, pero pag nabawi mo ng mga alaala mo, marirealize mo kung sinong nagsasabi ng totoo at kung sinong nagsisinungaling," sabi ni Eliza. "Kaya ba ayaw mong mag-make love tayo? Hindi ba panloloko yon sa asawa mo?
Kung maaari mong subukan na huwag makaramdam ng pagkakasala, walang paraang hindi ako makokonsensyan tungkol dito. Ako ay isang babaeng may moralidad. Sorry, umiyak na sabi ni Eliza. Pareho tayong naakit. Bakit hindi tayo magkasala at magsaya kung yun ang magpapasaya sa atin? Tanong ni Tyrone. Nagdududa siya kung makakaalis siya sa lugar na ito nang hindi mapagbibigyan ng pananabik ng kanyang katawan. Lalong umiyak si Eliza at niyakap siya ng mahigpit. Sige, magkasala na tayo. Ito ay talagang magpapasaya sa akin. Binuhat agad siya ni Tyrone at pinulupot niya ang mga binti sa bewang niya. Magsisimula na sana sila, ngunit nagsimula ring tumunog ang kanyang telepono. Teka lang please, naisip ni Tyrone na maaari itong maging urgent at marahan siyang nilapag sa pool. Umakyat siya at kinuha ang unang telepono. Nang makitang si Marcela yon, sinagot niya ang tawag at hinintay itong magsalita. Naaksidente sina Lyra, Leslie at Lara kasamang driver nang pauwi sila. Nasa ospital sila ngayon. Lyra, Leslie at Lara ang bagong pangalan ng mga babae. Ang original ng mga pangalan ng mga babae ay Athena, Amethyst at Aurora. Ano? Gulat na bulalas ni Tyrone. Pupunta na ako. Anong nangyari? Umakyat si Eliza sa pool at tinanong siya. Naaksidenteng mga anak kong babae, sabi ni Tyrone at lumundag ang puso ni Eliza. Ito ang kanyang mga anak. Agad siyang nagsimulang magalit. Nauna si Tyrone at kinuha ang pangalawang telepono para tingnan kung sinong tumatawag. Nang makita ang doktor iyon, hindi na siya nag-abalang tumawag ulit. Agad siyang nagsimulang magbihis. Sa oras na siya ay tapos na, si Eliza nagbihis. Ihahatid na kita sa bahay mo, okay? Mahinahong sabi ni Tyrone sa kabila ng tensyonadong sitwasyon. Hindi, sasamahan kita sa ospital, sabi ni Eliza at sinulyapan niya si Tyrone. Nang makita kung gaano siya nabalisa, naisip niya kung siya ba talagang ina ng mga bata. Gaya ng sinasabi niya. Tahimik lang sila hanggang sa tumigil ng elevator saka sila lumabas. Sa isang iglap, nasa loob na silang dalawa ng sasakyan habang si Tyrone ay nagsimulang mag-drive ng mabilis patungo sa ospital. Hindi man lang siya pinigilan ni Eliza sa bilis ng pagmamaneho. Handa rin siyang alamin ang nangyari sa mga bata. Umaasa siyang hindi ito seryoso. Hindi nagtagal, naglakad si Tyrone sa loob ng ospital at agad na dinala sa ward kung saan naroon ang tatlong babae. Si Lyra na si Athena ay may benda sa kanang kamay. Si Lara na si Amethyst ay may benda sa kaliwang kamay. Habang si Leslie na si Aurora ay may benda sa kanang binti. Nadurog ang puso ni Tyrone nang makitang ganitong mga bata at mas nakakatakot na nakapikit silang lahat. Anong nangyari mga anak ko? Tanong ni Tyrone sa doktor na nakatayo. Naaksidente sila sir, pero magiging maayos din sila. Pagtitiyak ng doktor, lumapit si Tyrone kay Aurora at pinagmasdan siya. Sobrang steady ng hininga niya na parang isang taong nakatulog na napakahabang panahon. Naghinala si Eliza tungkol sa buong bagay dahil ang katotohanan na may nasugatan na hindi nangangahulugan na dapat silang matulog ng mahimbing sa ganitong paraan. Sa totoo lang, tamang hinala ni Eliza. May nakakita kay Tyrone at Eliza na pumasok sa bahay ni Tyrone. Nabihira niyang puntahan at nagpaalam kay Marcela na sa ngayon ay ang pinakamakapangyarihang babae sa North Hill. Ginawa lang yun ng taong yun para mahanap ang pabor ni Marcela. Hanggat wala pang asawa si Michael, si Marcela ay mananatiling pinakamakapangyarihang babae sa North Hill. Kahit na hindi na isa si Tyrone sa makapangyarihang tao, kaya siya'y kinatatakutan at ginagalang ng lahat. Kaagad namang nakipag-ugnayan si Marcela sa mga doktor para painumin ng gamot ang mga bata, para matulog at i-bandage ang mga ito sa kamay at paa, para magmukhang may sugat sila. Kung magising ang mga bata at makakita ng benda sa kanilang katawan, madali niyang masasabi sa kanila na nawalan sila ng malay sa sandaling mangyari ang aksidente. At yun ang dahilan kung bakit hindi nila alam ang aksidente. Hindi siya pumunta ng ganito para panoorin ang muling pagsasama ni Tyrone at Eliza. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay para maalis kaagad si Tyrone sa lugar na kinaroroonan nila ni Eliza at ang madali niyang magamit ay ang mga anak nito at gumana to. Nilingon ni Tyrone si Eliza at sinabing maaring mga kaaway ko ang nagplano nito. Bago pa makasagot si Eliza, si Marcela na katatapos lang sa CR ay sumugod sa loob ng ward na may luha sa muka. Sumandal siya kay Tyrone at nagsimulang umiyak. Tyrone, talagang hinahabol tayo ng mga kaaway. Kita mo, ang ating mga anak ay nadamay sa aksidente. Natatakot ako. Bumuntong hininga si Tyrone at tinila siya sa yakap niya. Wala namang dapat ikatakot, okay? Sinabi ng doktor na okay lang sila.
Paano naman ang mga kamay at paa nila? Magiging maayos din ba yon? Ayokong sabihin ng mga doktor na kailangan putulin ng kamay ng mga bata. Umiiyak pa rin sabi ni Marcela. Sa tingin ko hindi naman malala ang nangyari. Magiging maayos ang mga bata, sabi ni Tyrone na tinayaan siyang humikbi sa kanyang damit. Sumulyap si Tyrone kay Eliza at nakita niya si Eliza na nakatingin sa kanya at kay Marcela na may malungkot na tingin. Sa totoo lang, pagod ng puso ni Eliza. Kinasusuklaman niya si Marcela at hindi na siya makapaghintay na mabubunyag ang katotohanan balang araw. Nilagay niya siya sa kahiyan sa nakaraan sa isang pampublikong kasal, ngunit sa kabutihang palad sa kanya, ibang identity niya noon. Ngayon ginagamit niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, gagawa siya ng paraan para maibunyag ang lahat ng sekretong tinatago niya sa paraang hindi niya matatakasan ng kahihiyan na mararanasan niya sa buong buhay niya. Napansin ni Marcela ang presensya ng ibang tao sa silid at pagkatapos ay kumalas sa yakap ni Tyrone at nakita si Eliza. Lihim siyang sumimangot. Ang babaeng ito ay may lakas ng loob na sundan si Tyrone dito. Tumingin si Marcela kay Tyrone na parang batang nakatingin sa kanyang ama. Tyrone, anong ginagawa niya dito? Kaibigan ko siya. Sinamahan niya ako para tingnan ng mga bata. Sagot ni Tyrone. Talagang hiniling niya na hindi siya kasal kay Marcela. Kung hindi dahil may 6 na anak si Marcela para sa kanya, matagal na niya itong pinaalis. Kaibigan, hindi mo ba siya natatandaan? Siya ang babaeng yun na pumunta sa bahay natin ilang linggo nang nakakaraan na parang baliw at sinusubukang takutin ng ating mga anak, sabi ni Marcela. Siyempre, natatandaan ko siya pero naging magkaibigan kami. Huwag kang mag-alala sa kanya, sabi ni Tyrone. Sinubukan kanyang agawin sa akin dati. What if nagtagumpay siya ngayon? Ayokong mapalapit ka sa kanya, isa siyang malanding babae na mahilig magpanggap, sabi niya. 6 ng anak nating 2, akala mo ba may babaeng makakaagaw pa sa akin? Tanong ni Tyrone at idinagdag. Don't worry, tapat ako sa kasal natin. No, lumayo ka sa kanya please, pakiusap ni Marcela. Masaya ako kapag kasama siya. Hindi to sinabi ni Tyrone bagkus ay nasa isip lamang niya yon. Huwag na nating istorbohin ng mga bata. Saka naglakad palabas si Tyrone. Sa sandaling mawala si Tyrone sa silid, ang mukha ni Marcela ay napalitan ng galit. Tinuro niya ito at sinabing mahigpit at galit. Ikaw, ngumisi si Eliza. Hanggang kailan ka ba magpapanggap? Akala mo ba lahat ng sekreto ay habang buhay mong may tatago? Siyempre hindi. Mabubunyag din ang lahat balang araw. Hindi. Habang nabubuhay ako, Eliza. Bakit mo pinaglalaroan ang buhay mo? Nawala na sa'yo si Tyrone at ang iyong 6 na anak, gusto mo bang mawala din ang iyong buhay? Nakabalik na ako kay Tyrone. It's just a matter of time bago kanya hiwalayan. At para sa mga bata, malapit nang mabunyag ang sekretong tinatago mo. At mababawi ko na sila. Confident na sabi ni Eliza. Kung iniisip mo umaasa ka na darating ang araw na maalala ni Tyrone ang kanyang alaala, mas mabuting magsimula kang mangarap dahil hindi na darating ang araw na yon. Halos nasirang utak niya sa gamot na binigay ko sa kanya. Wala siyang maalala kahit isa. Ang payo ko sa'yo ay sumuko ka. Dahil kung patuloy mong hahabulin si Tyrone, sa palagay ko'y kailangan mo pumunta at makilalang iyong ina kung nasan man siya. Anong sabi mo? Nakaramdam ng matinding sakit si Eliza sa kanyang huling sinabi. Anong karapatan niyang banggitin ng kanyang ina kung si Conchita naman talaga ang nagplano na patayin ang nanay niya at iutos sa secret boyfriend niya. Narinig mo ako, walang takot na sabi ni Marcela. Naglakas loob kang banggitin ng aking ina. Baliw ka ba? Galit na tanong ni Eliza. Hindi ba't ang nanay mo isang bayaran o bakit parang sinasabi mong big deal ang nanay mo? Hindi ba't namatay siya sa akto ng prostitution? Tanong ni Marcela, sinadya niya itong sabihin para magalit at mag-react dahil may CCTV camera sa ward. Sa sobrang galit ni Eliza, naglakad ito papunta sa kanya at sinampal ng paulit-ulit habang patuloy na sumisigaw sa sakit. Hindi tumigil si Eliza sa pagsampal sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay.